Magandang gabi po. Halos gumuho ang mga pangarap ng mga anak at magulang na mag-asawang nasawi sa malagim na aksidente kahapon sa Muñoz, sa Nueva Ecija. Tulad ng isa sa mga biktima na papunta sana sa Taiwan para siya ay magtrabaho. Ang masaklap, hindi na nga siya nakaligtas sa aksidente, nawala pa ang dala niyang 20,000 piso at mga alahas. Mula sa Nueva Ecija, nakatutok live si Dante Perelio. Dante. Yes, Mel, nagdadalamhati na nga yung mga kaanak ng mag-asawang paharilyo na nasawi sa bangga ng motorsiklo, bus at fuel tanker dito sa Muñoz, Nueva Ecija. Pero pinagnakawan pa raw ang mga naaksidente. Hindi na lang po ako! Hindi lubos maisip ni Aling Baby kung bakit nangyari ang malagim na trahedya sa kanyang pamilya. Halos himatayin siya tuwing maaalala ang sinapit ng kanyang anak at manugang. Hindi raw niya alam kung paano itataguyod ang kinabukasan ng 6 na apong naulila, lalo't maliliit pa ang karamihan sa magkakapatid. Hindi ko na-expect na mawawala yung anak ko. Napakasakit sa isang ngayon. Ihahatid sana ni Leoncio ang asawang si Evangeline sa sakayan ng bus pa Maynila nang mabangga ang kanilang motorsiklo ng Victory Liner bus. Paalis na raw kasi papuntang Taiwan si Evangeline at dadalusan na sa pre-departure orientation seminar ng maaksidente. Ang masaklap, may nananamantala pa umano. Nawala raw kasi ang 20,000 pesos na baon ni Evangeline, pati na ang mga alahas nito. Siguro mas kailangan nila yung pera na yun, kaya kinuha nila. Ganon. Ganon yung sinasabi ng mga anak ko eh. Kasi nanay ka ang pera, madaling kitain. Pero yung ginagawa nila yung itaas, nakikita yung ginagawa nila sa taas. Hanggang ngayon, wala pa raw nakikipag-usap sa kanila mula sa pamunuan ng Victory Liner. Kung mayroong konsensya kasi yung kumpanya ng Victory, kahit po pa paano, magkapadala po sila ng tao para silipin kung ano po yung mga nangyari. Alam ko po yung kumpanya na yun, marami po mga tauhan niya na pwedeng utusan na pumunta para sumilip. Kaya alam po ang masama po rin wala po kahit po isa. Una nang sinabi ng pamunuan ng Victory Liner na hindi nila pababayaan ang mga biktima at mga nasawi sa aksidente. Pinapupurihin ang banal mong pangalan at patuloy, Panginoong Diyos, na makikibakang. Kanina pinabindisyonan na ng lokal na pamahalaan ang pinangyarihan ng aksidente. Nag-alay rin sila ng dasal. Mula nitong Enero hanggang Agosto, 25 kaso na ng aksidente ang naganap dito. Di pa kasama ang disgrasya kahapon. Human error daw ang kalimitang dahilan. Sa tingin ko yung haba ng biyahe, then contributing factor din yung condition. Yung condition ng mismong daan. Kami po ay mag-uusap-usap ang executive department at ang legislative, yung local na pamalaan, upang malagyan na po ng mga poste ng ilaw itong accident-prone area para po maliwanag at maiwasan ang sakuna. Mel, sa darating na linggo nakatakdang ilibing ang mag-asawang paharilyo. Balik sa'yo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Dante Perelio.